Magandang oras mga kahugot. Ang kwentong ito rin Samantha, dapat ay Valentine's Day presentation natin, kaya lang hindi umabot. Anyway, belated Happy Valentine's Day na lang sa lahat ng kahugot. Napakalawak ng kwentong ito ni Samantha, kaya kailangan para kasi magkasya sa 7,000 words plus ay may mga part na hindi na-emphasize, kaya kailangan ay makinig mabuti. Upang masundan ang napakagandang kwentong ito ni Samantha, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, Advance Happy New Year, belated Merry Christmas. There's this time in my life that I will call titik balik. That's an Indonesian word for turning point. Yes, I speak a bit of Indonesian dahil nagkaroon ako ng isang seryosong relasyon sa isang orang Bali or Indonesian. Pero siya din ang dahilan kung bakit ginusto kong magkaroon ng titik balik or turning point sa aking buhay. Pero gusto kong bigyan mo ang aking kwento ng pamagat na tuding. Mamaya malalaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito, tuding. But before going any further, let me introduce myself. My name is Samantha, Sam for short. I am now 44, and of the 44 years of my life, 2 years were spent in Indonesia. May kaya ang pamilyang pinagmulan ko, and I was like a spoiled brat. Kahit hindi ako bunso, kundi pangalawa sa bunso, pang-apat mula sa panganay. Yung mga kapatid ko ay karangalan ng inuwi sa aming magulang, while ako sakit ng ulo, pero sinisi ko pa sila. Sina Liza at Luis kasi mahigit 1 taon lang ang age gaps namin. Si Liza ahead lang sa akin ng 14 months at si Luis naman na bunso, mas matanda lang ako sa kanya ng 17 months. Silang dalawa ang naging kakompetensya ko simula pa ng mga bata kami. Lagi kasing may reward ang winner. Pataasan ng grades, patawihan ng medals na maiuwi tuwing closing. Hindi naman ako bobo, for in fact, I was also consistent honor student in elementary and high school. It's just that mas magaling talaga sina Lisa at Luis. At mas obedient sila, pati yung dalawang lalaki na nakatatanda sa amin were also good children. Lalo na si panganay, si Kuya Leonard, who even graduated cum laude. Bigla ko na lang na-realize na sa aming 5 magkakapatid, ako yung weakest at hindi na masyadong napapansin. And I promise, hindi ko sinadya o plinano ang magpapansin sa pamamagitan ng pagiging bad child. Naramdaman ko na lang bigla ang pangangailangan ng atensyon at natagpuan ko ito sa mga kaibigan ko nung high school na ako. They treated me well. I was like the apple of their eyes. Masaya kami until hindi ko namamalayan na mas gusto ko na silang kasama kesa sa pamilya ko. Sa ganong paraan ng 4th year high school ako, daig ko pa ang naging cum laude o nag-top sa board exam dahil nakuha ko ang atensyon ng pamilya ko
every one of them. Mula kay bunso hanggang kina lolo at lola sa both parents ko. Nasa akin ang atensyon nila. Gusto nila akong bumalik sa pamilya, mag-aral ulit. Lahat sila nag-effort to win me back pero nagmatigas pa ako kasi that time ay iba na talaga ang gusto ko sa buhay. Ang gusto ko na noon ay gumawa ng sarili kong pamilya kasama si Omar. Naging kami ni Omar noong third year high school ako. Siya ang pangalawa kong boyfriend mula sa mga friends na natagpuan ko nung nagsimula akong tabangan sa pamilya ko. I was in private school, silang lahat taga-public. One day nung third year high school ako, kasama ko si Eve. Papasok kami sa afternoon class sa St. Augustine School. Hawak ko ang figurin na project ko. Figurin ng peacock pero that time ay wala pang kulay. Hawak din ni Eve ang project niyang lovebirds noon na wala pa rin kulay. Dumaan kami sa plaza to check his brother. May nagpa-basketball doon ng mga estudyante when suddenly tumama sa akin ang bola kaya nabitawan ko ang project peacock ko. Bumagsak ito sa sementong sahig ng basketball court and this boy, si Omar, ran towards me and tried to pick the pieces. I was still in shock noon, looking down on him habang pinupulot ang mga piraso ng air-dry clay. Then tumingala siya sa akin, straight to my face at nakita ko ang gwapo niyang mukha. Napaka-expressive na mga mata niya na noon ay very apologetic at worried. Yung mouth niya bahagyang nakabuka noon and he's got those beautiful shape of lips at sa loob noon, bahagyang nakikita ang mga ngipin niya. Then he stood up. Sobrang lapit niya sa akin. Sorry, papalitan ko na lang. Sabi niya, dapat lang. 3 days na lang ipapasa namin niya sa teacher namin. Mataray na sabad ni Eve. Then, 2 babaeng naka-uniform, green na palda, uniform ng TNCHS, public school, ang lumapit sa amin. Yung isa tumabi sa poging lalaking namulot ng mga bubog ng air-dry clay at yung isa kinausap sa Eve. Nagtataray ka kaagad. Pag-usapan ng maayos, hindi naman sinadya oh. Siya si Heidi. At kinakapatid pala niya si Eve. Ninang ni Eve ang mama ni Heidi. Ngumiti si Eve kay Heidi, kinuha nito ang lovebirds na project ni Eve. Polymer? Tanong niya habang nakatitig sa hawak niyang figurin. Hindi Heidi, air dry. Sagot ni Eve. Patungkol yon sa klase ng clay na ginamit namin sa paggawa ng project naming figurin. Ano ba yung project mo, Diwata? Yung nabasag? Diwata? Ulit ng isip ko. Tinawag niya akong Diwata. Peacock yung sa kanya, Heidi. Ayun yung ulo, oh. Turo ni Eve sa ulo ng peacock ko na tumalsik sa malayo. 3 days na lang, with color. Tanong ulit ni Heidi. Tumango si Eve. Okay, in 2 days, ibibigay namin ang peacock mo. Let's go. Malilate na tayo. Sabi ni Heidi sabay hila sa braso ni Steph. At si Steph naman hinila ang braso ni Omar. Pero naiwan sa akin ang mga mata ni Omar. I mean, habang papalayo siya ay sa akin pa rin nakatingin. He's so guwapo. Pero sayang dahil obviously, jowa na siya ni Steph. Sana nabasag din yung project ko. Narinig kong sambit ni Eve noong naglalakad na kami sa corridor sa loob ng St. Augustine. Bakit? Tanong ko. Kung si Heidi ang gagawa, girl, pang import quality. Talaga? Oo, artist yun. Magaling. Halos lahat ng decor sa bahay nila, gawa niya. Figurines, paintings, cross stitches, paper mache. Yung isa, si Steph.
boyfriend niya yung nakabasag ng pikak ko. Hindi siyang nakabasag, girl. Yung isang boy, si Yael. Si Yael ang nag-itcha ng bola. Pinasa sa isang kasama nila pero hindi nasalo. At si Omar ang pinakamalapit sa atin kaya siyang pumulot ng mga debris, di ba? So kasalanan yun ni Yael, hindi si Omar. Okay, pero yung Omar, boyfriend ni Steph. Yata? I'm not sure. Obvious naman. Hindi kami close ni Steph pero parang narinig ko noon si Heidi na sinabi niyang may pagkamalandi si Steph. So pwede mong isipin na she's just a toy. Toy? Which means nakikipaglaro si Omar. Ewan ko girl. Pero kailangan mo ba talagang ipahalata sa akin na crush mo si Omar? What? Well, hindi ko sure kung crush ko siya, okay? Siguro, pero girl, masama ba? Ikaw nga may crush din eh. Masama girl, masama. Dito sa school natin, mas maraming gwapo. Mga anak ng may kaya sa buhay pero tatawid ka pa ba sa mga taga-public high school na halata namang hindi pumasok kaninang umaga and God knows kung saan nila ginugol yung buong umaga nila? Wait, are you saying na mga bad kids sila? Pati si Heidi? Yes, may anak na yun girl. Nanganak siya, 15 lang siya. 15 tayo, di ba? Mas matanda pa si Heidi sa atin. 17 na yun girl, hindi lang halata. Nag-stop siya ng 2 years. 3rd year high school pa lang din siya noon. Talaga? Girl, hindi halata sa kanya na bad girl siya. Well, marami naman kasing klase ng bad girl at kay Heidi, naging sobrang liberated lang siya. Maagang na-curious sa sex kaya nabuntis. Pero other than that, mabuting anak at kaibigan naman siya. Napansin ko nga, Eve, may respeto ka kay Heidi. Yes naman, respeto at takot. Takot? Basta, iba si Heidi. Trust me, she's not the girl to mess with. Hindi naniwala ang teacher namin na gawa ko ang peacock figurine na ipinasa ko. Sabi pa nga niya, binili ko daw. Umamin na lang ako noon at nagkwento sa totoong nangyari. Pumasa pa rin naman ako kahit hindi ko gawa ang peacock na dinala sa akin ni Yael at Omar that day na deadline ng submission ng project. Kinausap ako ni Yael noon, nangako siya na kung hindi ako kontento sa gawa nila ay gagawa ulit sila. Pogi din naman si Yael at siya pala ang pinakamatalino sa grupo nila. Pero hindi siya ang gusto ko kundi si Omar. Pero tama pala ang hinala ko na girlfriend ni Omar, si Steph. Sinagot ko pa rin si Yael nung nanligaw siya sa akin kasi gusto ko lang mapasali sa grupo nila. I was amazed kasi with their story na nagtulong-tulong silang 7 magkakaibigan para mabuo ang project ko. Ang 7 na yon ay sina Heidi, si Steph, Omar, Yael, Tristan, Nadine at si Ethan na bakla. Pero wala sina Tristan, Nadine, Ethan nung time na nabasag ang project ko sa plaza. Later ko na lang sila nakilala, yung 3 nung kami na ni Yael at nahook ako sa barkada nila. Bahay ni Ethan ang tambayan nila. Malapit lang ang bahay nila Ethan sa plaza, simbahan at school namin. Ang St. Augustine School by the way ay ang parochial school ng Tanza, Cavite. At ang school na yon ang katabing-katabi ng simbahan. Ibig sabihin, malapit lang ang school ko sa tambayan ng barkada kaya nung mag-away sina Heidi at Steph, na-kick out si Steph sa tropa at ako naman ang pumasok. Sumunod namang nawala si Yael dahil umamin ako sa kanila na si Omar talaga ang gusto ko from the start at sinagot ko lang si Yael dahil gusto kong maging bahagi ng tropa nila. Pinilit nila akong umamin. Maging honest dahil yun pala ang core ng samahan, honesty. Na-amaze pa nga ako nung sabihin nilang hindi sinadyang mabuo sila bilang tropa at bawat first letter ng mga pangalan nila
kapag pinagsama-sama ay nabuo din ang salitang honesty. Heidi, Omar, Nadine, Eric, Stephanie, Tristan at Yael. Honesty. At nung mawala si Stephanie, si Steph, ako ang pumalit. S pa rin naman ako, Samantha. Pero nung mawala si Yael, nawala yung letter Y sa dulo, okay pa rin naman dahil ang honesty ay naging honest na lang. And honestly, kahit mainis pa kayo, naging masaya ako nung mawala na sina Steph at Yael kasi noon na rin nanligaw sa akin ang totoong gusto ko talaga nung una pa lang, si Omar. At hindi ko pinatagal ang panliligaw niya. 1 linggo lang kami na. 1 linggong panliligaw, hindi 1 linggong pag-ibig dahil kami ni Omar ay nagtagal ng mahigit 2 taon at naghiwalay ng masakit sa dibdib dahil kahit nung magpaalaman na kami ay mahal pa namin ang isa't isa. Sa tropang honesty, naramdaman ko ang espesyal na pagtrato at pagpapahalaga. Ako ang halos pinaka-best sa lahat na miyembro ng tropa. Pinakamaganda, pinakamatalino kasi nga wala na noon sa Yael na siya talagang matalino, pinakamapagkakatiwalaan. Kulang na lang talaga noon ay hirangin na akong pangulo ng grupo, pero ako mismo ang umiwas na matratong leader dahil malayong mas mature mag-isip sa akin si Heidi. But still, yung espesyal na pagtrato sa akin ng grupo, yun ang never ko namang naranasan sa pamilya ko, sa aming tahanan. Never. Dahil kabaliktaran ng treatment sa akin sa bahay namin. Ako yung pinakawalang kwenta, pinakabobo. At sa immature kong isip noon ay sinunod ko ang damdamin ko kung saan ako dapat mas maglalagi. Siyempre, doon sa kung saan ako masaya. Hindi pa ako tapos ng 3rd year high school noon ay sinabi ko na kina mama at papa na pag 4th year na ako, lilipat na ako sa TNCHS. Nung una, hindi ako pinansin. Sinulyapan lang ako at nung bakasyon na matapos ng 3rd year high school, noon ako mas lalong naging aktibo sa tropa. Though hindi alam ng parents ko na kapag umalis na sila sa umaga, papasok sa kanilang mga trabaho ay aalis din ako at pupunta na ako kina Ethan kung saan maghapon na halos akong nag-i-stay. Darating din ang ibang members and of course, si Omar. That time actually, bago pa mag-closing school noong 3rd year high school kami, may nangyari na sa amin ni Omar. First time ko yon, pero hindi ako ang unang babaeng nakatalik na Omar. Inamin naman niya sa edad naming 15 noon ay naka-4 na siya. Hindi naman big deal sa akin yon kasi lalaki siya. Pero yung pagkakatuklas ni Omar na siya ang una sa akin, naging dahilan para mas lalo niya akong mahalin at pahalagahan. Buwan ng Mayo nung bakasyon na yon, isang gabi ay inulit ko sa magulang ko na sa TNCHS na ako mag-i-enroll pero pareho silang nagalit sa akin. Nasindak talaga ako noon kasi first time yon na pareho silang galit sa akin. Sumapit ang enrollment, akala nila nagpa-enroll ako sa St. Agustin. Nasa akin ang pang down payment sa tuition fee ko pero hindi ako nag-enroll. That same day, nung akala nila umalis na ako ng bahay para magpa-enroll, bumalik ako ng bahay kasama si Nadine at ako ay nag-impake ng mga gamit ko. Inuwi ko kina Ethan at kinahupunan ay kasama ko sina Nadine at Ethan at kami ay nagpa-enroll sa school nila sa TNCHS. Dear Kuya Bono, ito ang story
TKB. Oo, nag-transfer ako ng school na hindi alam ng parents ko dahil hindi na rin ako umuwi ng bahay noon. Nagstay na ako kina Ethan, bagay na gustong-gusto naman ng bakla kasi may kasama na siya lagi sa bahay nila. Nasa abroad kasi ang both parents ni Ethan at ang nag-iisang kapatid niya, doon sila nagtatrabaho. Pero kung mayroon mang isang member ng Honesty na hindi masaya at hindi rin pabor sa ginawa kong yon, ang paglalayas mula sa bahay namin at pagstay kina Ethan, ang taong yon ay walang iba kundi si Heidi. Hindi kilala ni Heidi ang parents ko at ni isa sa mga kapatid ko, pero hindi talaga siya kumampi o pumabor sa akin. Sa halip ang sabi niya, "Girl, pinagdaanan ko na kasi yan. Sa totoo lang, parang inuulit mo lang ang ginawa ko noon eh. Dahil din yan sa pag-ibig." Pero during those times na nagsasaya ako sa piling ng boyfriend ko, yung pamilya ko nag-aalala. Noong mga pagkakataong akala ko galit sila sa akin, hindi pala. Dahil umiiyak pala ang mama ko at nagdadasal na sana umuwi na ako. Sana safe ako. At ito ang pinakamatindi sa lahat, girl. Pagdating sa puntong magkakagipitan na, naglaglagan na, pamilya mo pa rin ang sasalo sa'yo. At yung pinili mo nung una, yung minahal mo, pinag-alayan mo ng buhay mo, ayaw na sa'yo. Magkaiba naman tayo, girl. Rason ko kay Heidi noon. Siguro, hindi naman pareho sina Omar at ang ex-boyfriend mo. Hindi naman siguro kami darating ni Omar sa puntong maglalaglagan kami o maghihiwalay. Tama ka. Mabait naman kasi si Omar. Kilala ko yan, but still, Sam, hindi ako sang-ayon sa ginawa mong pag-iwan sa pamilya mo. At sana lang, lagi mong gamitin ang utak mo. Dahil kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang masasaktan kundi maging ang pamilya mo, lalo na ang parents mo dahil sila talaga ang tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa'yo. Hindi na lang ako umimik noon sa litanya sa akin ni Heidi. Nainis pa nga ako dahil ilang beses ko nang ikinuwento sa tropa kung gaano ka-unfair sa akin ang parents ko, pero nagawa pa rin ni Heidi na magsalita ng ganon. Bakit hindi ko siya kakampi? Mas iniintindi niya ang parents ko samantalang paulit-ulit kong kinukwento sa kanila na hindi patas sa akin ang magulang ko at ang mga kapatid ko. Alam nilang kaya nandun ako sa kanila, gustong-gusto ko sila dahil sa kanila ko natatanggap yung tamang pagtrato na hindi ko natatanggap sa pamilya ko. Pero gaya ng nasabi ko, si Heidi talaga ang pinakamature sa amin kasi sa huli tama siya. Nagkagipitan kami ni Omar, naglaglagan, nag-iwanan din kami ni Omar at pamilya ko din ang sumalo sa akin. College was boring for me. At merong 2 o 3 lalaki akong napaglibangan. But still nakagraduate pa rin naman ako at nakapag-intern pa nga sa Bali, Indonesia sa aking kursong Hospitality Management. At doon sa Bali ko nakilala si Sunny.
Siya ang naging official photographer ng isang event na ginanap sa Anatira kung saan ako nag-OJT. 6 days ang seminar na yon ng isang company sa Jakarta at dahil napaka-fluent ni Sunny sa English ay mabilis kami nagkahulugan ng loob. May itsura si Sunny, matangkad pero hindi siya maskulado. Hindi naman payat pero hindi siya yung tipong pwedeng maghubad upang ipagyabang ang katawan. Huling gabi nila sa hotel, ramdam kong kinarir ni Sunny na may maganap sa amin at hindi ko siya binigo. Nagpatianod ako sa kanya at sa totoo lang ay ginalingan ko pa nga kasi alam ko na pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ulit kami magkikita ni Sunny dahil napakalayo ng Bali sa Jakarta, para siyang Manila, Cebu. Kaya lang ay nagkamali ako. Dahil 3 days lang after nilang umuwi ng Jakarta ay nasorpresa ako. Nasa counter ako, gumagawa ng kape Americano na order ng isang foreigner na customer nang biglang may nag-flash na camera. Paglingon ko si Sunny, ang tamis ng ngiti at kahit hindi ko dinig ay nabasa ko ang paggalaw ng mga labi niya sa pagsasabing, "I miss you, I love you." Pagkatapos ng OJT ko sa Bali ay umuwi na ako ng Pilipinas pero hindi ako nag-iisa dahil kasama ko si Sunny. Tumira siya sa isang mumurahing hotel sa bayan namin sa Tanza at ang hotel na yon ay nagsilbing panandaliang pugad ng pag-iibigan namin noon. Nag-tour din si Sunny noon sa mga places sa Luzon and after a week ay bumalik na rin siya ng Jakarta. Nag-iwan siya ng perang pamasahe ko dahil usapan namin ay pupunta ako ng Jakarta at doon kami ay magsasama na bilang mag-asawa after ng graduation ko ng college. Noong nandyan siya sa Pilipinas, siya ang tumanggi na magpakita o magpakilala sa pamilya ko dahil takot siyang baka hindi siya matanggap ng magulang ko dahil Muslim siya. Well, nag-Muslim ako para sa kanya. Nung nagsama na kami sa Jakarta, umaanib talaga ako sa religion nila. Ginawa ko yan para matanggap ako ng magulang niya pero nagkamali ako. Dahil mismong araw ng 2nd anniversary ng relasyon namin ni Sunny, ay nangyari ang siyang pinakamasaklap, pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko sa Indonesia. Dumating bigla sa apartment namin ang parents niya, kasama ang 2 nakatatandang kapatid ni Sunny at ang babaeng naipagkasundong pakasalan niya noong high school pa lang sila. Siya si Lena at dumating sila upang patigilin kami sa bawal naming pagsasama. Ang lakas pa ng loob ko noon, Kuya Bono, na sabihin sa mama ni Sunny na Muslim na din ako pero muntikan lang niya akong sinampal. At si Sunny, puwersahan siyang inuwi. Umiiyak akong mag-isang naiwan sa apartment namin pero ilang minuto lang, may mas masama pang nangyari. Ang isang kuya ni Sunny kasama ang tigring mama nila bumalik sa apartment at kinaladkad ako palabas. Tsaka nila ikinandado ang pinto ng apartment namin. Grabe, Kuya Bono, ang karanasang yon. 2 gabing palaboy ako kung saan-saan lang ako natutulog. Wala kasi akong naging kaibigan doon dahil talagang inilaan ko lang ang buong buhay ko kay Sunny. Ang buhay ko noon sa bahay lang. Sa umaga, igagayak ko si Sunny at maghapon ako maghihintay sa pagbabalik niya galing ng trabaho niya. Nabigo din akong makahanap ng trabaho dahil mataas ang unemployment rate sa Jakarta. Kesa Pinay ang i-hire nila, mas prefer na lang nilang kumuha ng kalahi nila. Para akong yagit noon sa 2 gabing wala akong matulugan. Wala din akong maraming pera pero mabuti nga't nasa bag ko lang ang mga papers ko. Yung bag na yon ay binuhat ng mama ni Sunny at itinapon sa akin habang
Nakasalampak ako sa harapan ng apartment matapos akong hilahudin palabas ng kuya ni Sandy. Mabuti na lamang at may 2 dalagang Chinese. Tinulungan nila ako at pinagamit pa ng cellphone para matawagan ko ang pamilya ko. Sina mama at papa agad nag-flight papuntang Jakarta kasama ang isang SB ng Tansa para sunduin ako. Apparently, isa na namang bigong relasyon yon, isang relasyong sinira na naman ng magulang ng lalaking minahal ko. Ganon-ganon din kasi ang nangyari sa amin ni Omar noon. 'Di ba, masaya kami noon lalo na kapag dumarating siya sa bahay ni Ethan kung saan ako nakatira noon. Ang bahay ni Ethan na that time ay solong-solo niya dahil nasa abroad ang parehong parents niya at ang nag-iisang kapatid niya. Ang bahay nila ang naging pugad ng pagmamahalan namin ni Omar noon. Kaso, bigla ding dumating ang mga galit na galit niyang magulang at si Omar ay inilayo sa akin. Mula noon, hindi ko na nakita si Omar. Balita ko, dinala siya sa Baguio. Doon na pinag-aral. Si Sunny naman may trabaho na noon pero wala din siyang nagawa dahil pamilya niya at pamilya ni Lena ang magkakasiraan kapag hindi natuloy ang pagpapakasal nilang dalawa. Arranged marriage kasi yun at importante ang pangako sa mga Muslim. Alam kong mahal ako ni Sunny. Maligaya siya sa piling ko pero yun ang pinagtataka ko noon. Hindi naman ako pangit pero bakit hindi nila ako nagawang ipaglaban? Silang dalawa, sina Omar at Sunny. Bakit parang ang dali lang sa kanila na mawala ako sa buhay nila? Noong inuwi ako ni na mama mula Indonesia, mas lalo kong naramdaman na parang tae na lang ako sa bahay, sa pamilya. I had no worth. At kung kausapin man nila ako, parang napipilitan lang sila. After 3 weeks ko sa bahay, natakot ako kasi araw ng dalaw ko pero hindi ako dinatnan. Natakot ako noon na magbuntis ng anak ni Sunny. Hindi ako religyosa, hindi ako madasalin kahit na sa Catholic school ako nag-kinder until 3rd year high school. Hindi ako naging ganon karelihiyosa. Kahit nga nung 2 gabing natutulog ako sa park o sa silang sasakyan sa tabi ng kalsada sa Jakarta noon, hindi ko maalalang nagdasal ako para sa kaligtasan ko. Kahit na-imagine ko kung gaano ako kakawawa noon, ilang meal ang tiniis kong palipasin, hindi naman ako sumagad sa gutom kasi mababait ang mga batang Indonesian. Kapag may nakita akong batang kumakain, nanghihingi ako at binibigyan naman ako. I felt safe noon sa Jakarta at napaka-positive ko noon sa isip ko na babalikan ako ni Sunny kaya hindi ako lumayo sa area kung saan naroon ang apartment namin. Kaso for 2 nights and 3 days, wala talaga siya. Walang Sunny ang naghanap sa akin. At nung hintuan ako ng 2 Chinese ladies na akala ko pa nung una ay mga model dahil ang tatangkad nila at napaka-slim na mga katawan nila, mga Chinese teachers lang pala sila. Kinupkop pa nila ako sa pad nila at doon na ako sinundo ni ng mama at papa kasama ang isang sangguniang bayan ng Tanza. Alam niyo mga anak na kagaya ko noon, huwag sana ninyong isipin na pare-pareho tayo ng magulang na kahit isa na akong sumpa sa buhay nila noon, ay hindi pa rin nila ako pinabayaan.
Huwag niyong isipin kasing swerte niyo ako kaya habang maaga umayos kayo dahil baka kapag nagipit kayo, titiisin kayo ng mga magulang niyo. I learned that pagkatapos ng masaklap kong karanasan sa Jakarta at tuluyan akong nagtino mula nung malaman kong hindi pala ako buntis. Na-delay lang and I felt so relieved noon. Lumuha pa ako sa pagpapasalamat sa Diyos dahil pakiramdam ko noon ay binigyan pa niya ako ng isang pagkakataong ayusin ang buhay ko. Pero yun nga, kahit mabait na ako sa bahay, feeling ko useless pa rin ako. I know na hindi ako dapat mag-expect na kaagad akong itrato ng maayos at patas ng pamilya ko matapos nga ng mga pagkakamali ko sa buhay bilang isang prodigal child. Well, hindi ko nabanggit pala kung paano nila ako pinigilan nung mag-decide akong bumalik ng Indonesia only 1 week after ng graduation ko. Ayaw ng parents ko kahit nagsinungaling pa ako na i-hire ako ng hotel na pinag-OJT-han ko sa Bali. Siguro naramdaman nilang nagsisinungaling ako. Umalis pa rin ako noon dahil may pera akong pambili ng plane ticket ko, yung iniwan sa akin ni Sunny, at sobrang mahal ko si Sunny noon. Pakiramdam ko siya na talaga ang destiny ko kaya kahit sino pa ang humarang o pumigil sa akin noon, walang epekto. Ngayon ko mas napagtatanto kung gaano kasakit bilang magulang ang mabaliwala ng anak na matigas ang ulo, gaya ng pagbabaliwala ko noon sa parents ko. Tapos, ang kapal pa ng mukha kong humingi ng tulong sa kanila nung nasa alanganing sitwasyon na ako. Ganun ako noon. Mayabang porke may pambili ako ng ticket. Hindi ko pinansin ang parents ko. Yun pala sa huli, bibigyan ko lang ulit sila ng problema. Kaya nung idating nila ako sa bahay namin, naroon lahat ang mga kapatid ko, pati mga hipag ko, asawa ni na Kuya Leonard at Kuya Sandro. Yung mga tingin nila sa akin noon, hindi ko maintindihan. Hindi ko masasabing natuwa silang makita ko. Hindi ko makitang relieved sila dahil safe akong naiuwi. Parang mas tamang isipin ko noon na nagtataka sila kung bakit ako ganon kabobo. Alam ko kung may pagkakataon mang makadebate ko ang mga kapatid ko kung bakit ako ganun, bakit 2 beses na akong nakipagrelasyon pero 2 beses din akong iniwan dahil sa kagagawan ng magulang. Kung yun ang magiging topic namin sa debate ng mga utol ko, alam ko ididiin nilang mali kasi ako, kasalanan ko. Kaya naman yung mga tingin nila sa akin nung mismong minuto na yun na kapapasok pa lang namin ni Mama at Papa sa bahay, wala akong nakita o narinig na nagsabing, "Thanks God, you are safe. How are you?" Walang ganon. At sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-expect na may ganon kasi sa 2 gabing homeless ako sa Jakarta, napagtanto ko na lahat ng pagkakamali ko. At nagdesisyon na nga akong magbago pero napagtanto ko din na hindi kasama sa pagbabagong yon ang tiisin ang napakalamig na pagtrato sa akin ng pamilya ko. At hindi rin kasali doon yung parusahan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pananatili ko sa bahay namin. So I decided to go elsewhere and start a new life. Yun na yung sinasabi kong titik balik o turning point ng buhay ko. At ako ay napunta sa Kawayan, Isabela, where I met someone new. He is Jude.
A dark and handsome man. Hindi kasi katangkaran kaya dark and handsome lang. Pero hindi naman siya pandak. He was 5'6". 5'4" naman ako. And 5'6" ay hindi katangkaran para sa akin. But Jude was another love. Ang kulit ko talaga, no? May nalalaman pa akong titik balik o turning point pero hindi pa ako nagtatagal sa Isabela noon ay lumandi na naman ako. Well, siguro hindi naman ako lang ang may ugaling mahiling mag-promise sa sarili, maging sa Diyos pero hindi naman tinutupad. I'm sure madami din sa inyo dyan ang hanggang pangako lang. Gaya ng mga New Year's resolution natin noon, pinapangako sa sarili maging sa Diyos pero sa una lang tinutupad, pagtagal, wala na. "24 years old pa lang ako nung dumating ako ng Cauayan City. Kulang 2 buwan bago ako mag-25 at si Jude nung araw na makilala ko siya ay mismong 25th birthday niya. Tricycle driver siya noon at siya ang nasakyan ko noong araw na magdesisyon ako maghanap ng room for rent. Nung dumating kasi ako ng Isabela, sa hotel ako dumiretso and pwede talagang mag-stay sa hotel for 2 weeks. Ang bagong empleyado habang naghahanap ng place to stay. From the hotel that Monday morning, Monday ang day off ko noon, ay pumara ako ng tricycle at isang lalaking akala ko nung una ay pulis o sundalo ang nagda-drive ng pampasaherong tricycle at ito ay tumigil sa harapan ko. Maganda ang kulay ng balat niya, dark brown pero hindi itim at medyo singkit ang mga mata niya at ang buhok gupit army nga, kaya napagkamalan ko pa nga siyang militar. "Saan ka, ma'am?" Ganon ang tanong niya nung tumigil siya sa tapat ko. Hindi pa ako nakasagot kaagad kasi ang plano ko talaga ay aarkilahan ko ang sinumang tricycle driver na makita ko, pero dapat lang siguro na magaan ang first impression ko sa kanya dahil baka maghapon ko siyang makakasama kasi nga maghahanap kami ng matitirhan ko at siya na rin ang sasakyan ko sa paglipat ko from hotel at dahil bagong tenant ako ay kakailanganin ko ng mga gamit na bibilhin, mga gamit sa bahay o kwarto. Pero yun nga, mukhang maton na sundalo ang nasumpungan ko. Medyo singkit ang mga mata niya pero kung tumingin parang tumatagos sa katawan ko ang titig niya. Wala din siyang ngiti man lang noon, kaya hindi ko nga siya nasagod agad nung tanungin niya kung saan ako at iniwas ko pa nga ang tingin ko sa kanya. "Sumakay ka na, ma'am, pasentro ako." Sabi niya at nung usulyapan ko siya ay bahagyang nakangiti na at napansin kong nagbago ang aura ng mukha niya. Hindi lang siya gumwapo kundi nabawasan ng tapang sa imahe niya. Kuya, maghanap kasi ako ng room for rent. Doon sana sa sentro or malapit sa palengke. Gusto kong mag-arkila ng tricycle na makakasama ko sa paghahanap, paglilipat at pagbili ng mga gamit sa kwarto. Ako na, ma'am. Malakas ako. Kaya kong buhatin ng aparador mo, pati ang kama mo. Masaya ng pagmasdan ng gwapo niyang mukha noon. Maluwang na kasi ang tawa at lalo pang lumiliit ang mga mata niya the more na lumuluwang ang ngiti niya. Lumiliit naman ang mga mata niya. "Okay, sige kuya. Ikaw na lang aarkilahin ko." "Okay, thank you ma'am sa tiwala." Sagot niya. Ako naman ay humakbang na paikot sa likod ng tricycle upang makasakay na at pag upo ko sa loob ng sidecar ay naisip kong tama siya. Dapat lang talagang ipagpasalamat ang tiwala.
Si Jude ay isa sa naunang nagpaalala sa akin na yes, itutuloy ko na talaga ang pagbabagong buhay ko at dapat sa bawat hakbang na magtatagumpay, sa bawat pabor na matatanggap ay magpasalamat dahil wala namang mawawala sa iyo kung ipadama at iparinig mo ang gratefulness sa kapwa mo. Ipadama sa kanila sa simpleng thank you man lang ay may sukli ang kabutihan nila. Ang hotel kung saan ako nagtrabaho ay nasa Barangay Minante. Medyo malayo sa sentro at ang natagpuan naman naming room for rent ay nasa District 1. Nasa loob ito ng isang eskinita pero paglabas mo ay ang Canciller Avenue. Sa tulong ng kaibigan ng girlfriend ni Jude ay natagpuan namin ang kwartong yon. Yes, sa unang 20 minutes na kasama ko si Jude, medyo na-disappoint na ako nung malaman kong may girlfriend pala siya. Empleyado sa bangko, katrabaho ni Mina na siyang nagturo sa room for rent na yon dahil doon din nakatira si Mina. Semi-studio type ang apartment na yon. 4 na unit na magkakatabi pero maliliit kasi ang space. 3 meters by 4 meters lang ang bawat unit. Kwarto lang na may maliit na kitchen counter sa isang dingding, may lababo at patungan ng kalan at lagayan ng mga pinggan. Ang banyo ay nasa labas, common CR siya pero puro naman kami babae. At ang unit na nakuha ko, pangatlo. At yun ang huling bakante. Pang-4 ang unit ni Mina na taga Malig, Isabela. At siya ay teller din sa sikat na bangko kung saan nagtatrabaho din ang girlfriend ni Jude na si Clarissa. Naging matalik kong kaibigan si Mina. Kaibigan din niya si Clarissa na girlfriend ni Jude pero hindi sila best friends kasi may mga best friends talaga si Clarissa. Simple Ilocana girl si Mina. Sa kanya mo makikita ang nachichismis na ugali ng mga Ilocano, kuripot, matipid, at nahawa ako sa kanya. Sa totoo lang, malaki man o malaki ang buwan ng sweldo mo, kailangan magtipid kung gusto mong makaipon. That time sa Isabela, mura ang presyo ng mga gulay. Sa amin kasi sa Tansa, hindi kami masyadong nag-uulam ng gulay pero natuto ako kay Mina. Dahil nung magtagal ay nagse-share na kami sa pagkain. Ako ang nagluluto ng kanin sa rice cooker ko. Siya naman ang magluluto ng ulam sa kwarto niya at doon na rin kami kakain. Kumakain lang ako sa kwarto ko kapag wala si Mina. Nung matagpuan namin ni Jude ang kwartong yon at nakapag-down na ako sa may-ari, sinamahan niya akong mamili ng mga gamit ko. Halos maghapon talaga kaming magkasama ni Jude noon. Naghanap kami ng single bed sa mga Japan surplus. Nakarating pa nga kami ng Cabanatuan, Isabela. Bumili din kami ng Jura box na lalagyan ng mga gamit, pati mesa, upuan. At dahil hindi nakatiles ang sahig, nilatagan pa namin ng linoleum at sinamahan pa talaga ako ni Jude para kaming close friends o mag-boyfriend. Sa maghapong kasama ko siya, hindi ko itatanggi na nahulog na ang loob ko sa kanya pero hindi pwedeng ituloy dahil alam kong may girlfriend siya. Noong sumapit na ang lunchtime ay nagpaalam siya dahil sabay daw sila ni Clarissa nakakain ng lunch sa paborito nilang karinderya. Bumalik siya after lunchtime. Tapos na ang nalatagan ng kulay pink na linoleum ang sahig ng kwarto ko noon at kami ay nagtungo sa Cabanatuan, Isabela upang tumingin ng single bed sa Japan surplus doon.
Totoong malakas ang katawan ni Jude. Ayaw niya akong patulungin sa pagbubuhat ng mabibigat. Pasado 4:00 ng hapon, huling ginawa namin ni Jude ay ang pagkakabit ng curtain rod sa nag-iisang bintana ng kwarto ko. At pagkatapos nun ay binayaran ko na siya at siya ay umalis na. Maginhawa sa dibdib ko na all set na ako sa tirahan ko. Pero may kung anong bigat sa puso ko dahil ang lalaking minahal ko sa sandaling panahon ay umalis na. At hindi na babalik dahil may mahal na siya. Hindi na siya malaya. Wala ding boyfriend si Mina. Breadwinner siya, panganay at wala na silang ama. 3 nakababatang kapatid niya ang pinagtutulungan nila ng nanay niya na mapag-aral. Pangarap niya ang mag-abroad. Nag-iipon lang daw siya ng pang-placement, kaya talagang napakatipid niya sa pagkain. Kay Mina, natutunan kong mag-ulam ng payless na may dahon ng malunggay, inabraw, kinilnat na mga dahon, pinipigaan ng kalamanse, may bagong, kamatis at lasuna. Ang tuyo o daing, naging madalas naming almusal noon, may kapartner mang itlog o wala. At noon ko rin natutunan na ang papaya ay pwede sa tinola. Mahigit 1 taon na ako sa Kawayan City noong makabili ako ng flat TV at kailangan ko ng patungan. Natandaan kong may mga TV racks sa Japan Surplus sa Kabanatuan noon at ninais kong sana makontak ko si Jude. Sinubukan kong sabihin kay Mina na baka pwede niyang hingin kay Clarissa ang number ni Jude. Agad namang nag-reply si Mina at kasama na sa text niya ang number ni Jude. Day off ko noon at 12:00 ng tanghali dumating si Jude. Nadatnan niya akong kumakain ng tanghalian. Ang ulam ko noon, nilagang kangkong na may sibuyas, kamatis at kalamansi, tapos may kapartner na nilagang itlog. Nag-uulam ko pala ng kangkong. Yun ang unang narinig ko sa kanya dahil pagdungaw niya sa pinto ng kwarto ko, andun kasi kaagad ang mesa. Oo naman, sagot ko. Medyo nanibago ako sa kanya kasi humaba na ang buhok niya, hindi na army cut, at pumuti na siya. Nagbago itsura mo pumuti ka, sabi ko. Kararating ko lang galing Qatar. Na-air ko na ng kulang 1 taon kaya medyo pumuti. Nag-abroad ka pala? Oo, pero hindi ko natapos ang kontrata ko. 11 months lang ako dun. Bakit hindi mo tinapos? Nagkasakit ako Anong sakit? Hindi pa ako nagpapacheck up dito kasi nawala naman na. Gumaling naman na simula nung nag-flight ako pa uwi dito. Pakiramdam ko nga parang pinapauwi lang ako Nakatawa ang kwento niya habang noon ay nililigpit ko ang pinagkainan ko pero hindi ko pa hinugasan. Umarap man ako sa lababo noon para mag-toothbrush lang dahil ayoko siyang paghintayan ng matagal. Nung nasa tricycle na niya kami, palabas na ng Canceller Avenue, papuntang highway, ang sabi niya, may papakita ko sa'yo. Nakatawa siya at nung nasa tapat na kami ng lumang sementeryo sa highway ay tinigil niya ang tricycle niya. Ayan tingnan mo. Baka dyan galing yung kangkong na inulam mo kanina. Nakatawang sabi niya, nakita ko nga may tubig ang sementeryo at ang mga kangkong napakalago nila. Halos buong harapan ng sementeryo ay kangkungan, napakalawak. Muntikan pa kong masok noon pero tawa siya ng tawa nung muli niyang paandarin ang motor niya. Mula noon, hindi na ulit ako nag-ulam ng kangkong sa Isabela pero dito sa Japan, paborito naming ulam yan ng biyanan kong lalaki.
Taong 2003, umalis ako ng Kawayan at nagtungo naman ako sa Santiago City. Nilipat lang ako sa bagong hotel na pagmamay-ari naman ng kapatid ng boss ko dati sa Kawayan. That time, hotel manager na ako. Noong mga panahong yon ay isa na akong napakabuting anak ng Diyos. Lumipat din ako ng religion pero hindi ko na lang sasabihin kung ano ang aking religion. Nasa abroad na rin noon ang best friend kong si Mina pero nakatagpo din ako ng mga bagong kaibigang Ilocana na kagaya din ni Mina na simple at mabait. Isang hapon, pauwi ako sa aking cute na apartment. May nadaanan akong nag-iihaw ng mga barbecue, isaw, etc. Bumili ako at nagpatuloy sa paglalakad nang may makita akong aso sa gilid ng kalsada. Parang nanghihina at nakatingin ito sa akin. Ewan ko ba kung bakit naalala ko ang sarili ko noon homeless ako sa Jakarta. Yung mga araw at gabing wala akong bahay na matutuluyan. Umaasa lang sa mga pagkaing ibibigay ng kung sino. Mga pagkaing parang nililimos ko sa mga bata. Naalala ko ang sarili ko sa asong yon. Dahil doon ay walang hesitation akong kumuha ng 2 tuhog ng barbecue. Inalis ko pa nga mga karne mula sa stick at hinulog ko ang mga yon sa harapan ng aso. Kinain niya, gutom na gutom siya. Pagkatapos nun ay umilis na ako. Nagpatuloy sa paglalakad pa uwi ng apartment ko. Pero nung buksan ko na ang maliit na gate sa harap ng unit ko, napansin kong nasa likod ko ang aso. Kumakawag ang buntot, sinundan pala ako. 2 stick na lang ng barbecue ang nasa supot ko noon kaya hindi ko na binigay sa aso. Pero nung buksan ko ang gate, umabante siya. Gusto mong pumasok? Wala bang may-ari sa'yo? Tanong ko pa sa aso. Bahagya siyang tumahol kasabay ng pagkawag ng buntot. Nung pumasok ako, sumunod siya. Pinakain ko siya ng tirang ulam at kanin at noong paalisin ko, ayaw na. Kaya inampun ko na at pinangalanan ko itong Edoj. Ang ate ng tunog pero nung tawagin ko siyang Edoj, parang natuwa siya. Well, ano ba ang Edoj? Ano pa ba? E di, binaliktad lang na Jude. Si Edoj ay isang askal, kulay brown na may white spot sa ulo niya hanggang sa puno ng kaliwang tenga niya. Yung tenga niya, tumatayo ng diretsong-diretso depende sa emosyon niya. Hula ko noon ay wala pa siyang isang taon. Parang nagbibinata pa lang at habang nagtatagal ay naging masigla siya. At kapag darating ako galing ng trabaho, sobrang saya niya. At syempre, masaya din ako dahil bigla ako nagkaroon ng kasama sa bahay. Nakakausap kahit hindi sumasagot. Kaya lang, hindi ko sukat akalain na isang araw ay bigla ding mawawala sa akin si Edoj. Day off ko noon, September 9, 2006. Sa office ko sa hotel ay nakita ko ang isang account na nag-post ng pansit batil patong. Account yon sa Friendster. Alam kong hindi makakarelate ang ilan dahil hindi nyo naabutan ng Friendster. Para siyang Facebook ngayon. At sa account na yon ay may contact number. Sa tumawag ako, masaya ako nung malaman kong nagde-deliver pala sila. Nasa bahay ako noong dumating ang lalaking nag-deliver. Narinig ko ang pagsigaw niya mula sa harap ng gate. Kasabay din ang pagbatingting niya ng gate. Sinisigaw ang batil patong, batil patong. Kaya lumabas ako at nasorpresa ako na makita kong ang lalaking naka-jacket at naka-helmet ay nakikipaglaro kay Edoj.
Dinidilaan pa ni Edo siyang harap ng helmet ng lalaki kaya nagtaka talaga ako. Nung mabuksan ko ang gate ay tumayo ang lalaki at tinanggal ang kanyang helmet. Napako ang titig ko sa mukha niya at nasambit ko ang pangalang Jude. Ngumiti siya. Hindi po ma'am, utol ko siya, kapatid ko sa ama. Pagtatama niya, si Edosh noon ay hindi mapakali. Pupunta sa akin, babalik sa lalaki, tatayo, isasampa ang mga paan niya sa hita ng lalaki. Maamo sa'yo tong aso. Kilala ka niya? Tanong ko. Hinimas niya ang ulo ng aso bago muling tumingin sa akin. Actually, aso ko tong si Brownie. Kaya lang napabayaan ko siya nung nagkagulo ang buhay ko at umalis na rin ako dito sa Santiago. Mabuti na lang at ikaw ang nakatagpo sa kanya. At makikiusap sana ako kung pwede. Bawiin ko siya sa'yo. Ang lalaking yun ay si Jericho. At dahil kay Edosh ay naging kami ni Jericho. Nagustuhan ko siya hindi lang dahil kahawig niya si Jude kundi dahil mas sensible siyang kausap kaysa kay Jude. Si Jude that time ay may asawa na. Hindi si Clarissa kundi isang babaeng nakilala niya sa Taiwan, si Elvira. Masarap si Jericho. Moreno, malaki ang kanyang sandata. Nabuntis niya ako pero bago pa lumobo ang tiyan ko ay nagbalak na kaming magpakasal ni Jericho kahit na sa office lang sana ng mayor ng San Mateo pero bigla din siyang nag-flight papuntang Taiwan. Noong 7 months na ang tiyan ko, nag-resign ako sa trabaho at umuwi na lang ako sa bahay ni na Jericho. Malaki ang bahay nila, may 4 na kwarto at sa likod nito ay ang napakalawak na bangkag o tumana na siyang source of income naman ng 2 matandang dalaga. Ang 2 matandang dalaga ay sina Tita Belia at Tita Belinda. Simula doon nung mag-abroad dito sa Japan ang nakababatang kapatid ni na Tita Belia at Tita Belinda at nag-iisa nilang kapatid na lalaki na siyang ang tatay ni na Jude at Jericho. Ay si Tita Belinda na ang nagpatuloy sa pagtataguyod, pagtatrabaho sa napakalawak na tumana. Nagbabayad na lang siya ng mga lalaking nag-aararo, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim. Sila ang mga nakasama namin sa bahay. Sina Tita Belinda at Tita Belia, pareho silang hindi nagka-interes na mag-asawa. Ang nanay ni Jericho that time ay may iba ng asawa, ganoon din ang nanay ni Jude. Ang tatay nila na nandito sa Japan ay nagbibigay na lang ng suporta sa 2 babaeng naanakan niya, mga nanay nga ni na Jude at Jericho. Hindi obligado kundi kusang palo dahil mga grown-ups naman na mga anak niyang sina Jude at Jericho. Nag-abroad din sa Taiwan si Jericho noon. Factory worker din, kagaya din ng trabaho ng kuya niyang si Jude. That time, nagpapatayo na rin si Jude ng magandang bahay sa tabi ng bahay na tinitirhan namin ng 2 matandang dalaga. May architect at engineers na laging kausap ang sosyal na asawa ni Jude na that time ay nag-for good na. Iba ang level ng asawa ni Jude. Napaka-sosyal. Taas na ulagi, pero pababa ang tingin sa tao. Na para bang hindi naman siya naging factory worker lang. Kung umasta talaga, akala mo siya unika iha ng gobernador. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Tita Belinda. Pero si Tita Belia, sanay siyang makipagplastikan. Hindi ko rin pinapansin si Elvira kasi iba siyang tumingin. Para siyang nanunukat lagi ng pagkatao.
Pero dahil sa kanya ay nabunyag ang sekreto ni Jericho kasi nga galing din si Elvira sa Taiwan, hindi niya sa akin sinabi kundi kay Tita Belia yung tungkol sa sekreto ni Jericho na kaya siya nag-abroad sa Taiwan ay dahil naroon ang ex niyang hanggang noon ay mahal pa niya. Ang babaeng yon ay si Gladys Rivera. Isinilang ko ang kambal ko noong December 2007 pero that time ay sira na kami ni Jericho dahil nagsasama na sila ni Gladys sa Taiwan. Magkahiwalay daw sila ng dorm pero umupa daw sila ng isang kwarto malapit sa dorm nila at yun ang ginamit nilang tila pugad ng pagkakasala nila. Kung matatawag mang pagkakasala yon kasi hindi naman kami kasal ni Jericho. Natural masakit sa akin yon. Mahal na mahal ko si Jericho. Na-addict ako sa katawan niya at ang sama ng loob ko dahil may iba na siyang inaasawa. Kaya lang, nasa Taiwan sila. Nasa San Mateo, Isabela ako. Anong magagawa ko? Ibinuhos ko na lang noon ang sama ng loob ko at panahon sa pagtulong kay Tita Belinda sa mga gawain sa Tumana. O Kuya Bono, from being a hotel manager ay naging farmer na ako. Mahirap na trabaho pero rewarding dahil pagsapit ng gabi, pagod ang katawan mo at makakatulog ka kaagad. Inako ni Tita Belia noon ang pag-aalaga sa kambal ko dahil hindi niya gusto ang magbukid. Hindi niya gusto ang nabibilad sa araw sa pagtatrabaho sa gulayan. Ako noon, wala na akong pakialam kung umitim o pumangit ako. Ang mahalaga noon ay nakakatulong ako sa mga taong nagpapalamon sa akin dahil tuluyan na kaming pinabayaan ni Jericho. Pero ang tatay nila, nung malamang ginago ako ng anak niya, si Jericho, nagsimula na rin siyang magpadala ng pera sa kambal na apo niya pero kay Tita Belia niya pinapadala. Idinadagdag na lang sa monthly allowance ng dalawang kapatid niyang matandang dalaga. Ang lahat ng nangyari sa buhay ko noon ay inilihim ko sa pamilya ko sa Tanza, Cavite. Wala silang kaalam-alam. Maging nung mag-flight na rin ako papunta dito sa Kyushu, Japan, hindi ko rin ipinaalam sa magulang ko sa Tanza. 4 years old na noon ang mga anak ko at ayokong magmukha silang kawawa na naiinggit sa mga anak ni na Jude at Elvira. Kaya napilitan din ako mag-abroad dito sa Japan. Magkataliwas ang opinyon ng dalawang matandang dalaga sa sitwasyon namin ni Jericho noon. Si Tita Belia gusto niyang idemanda ko sina Jericho at Gladys. Kung hindi daw para sa akin, para na lang sa kambal. Si Tita Belinda naman, hayaan na lang. Pinakinggan ko si Tita Belinda. Kaya nung naghahanap na ang amo ni June dito na makakasama niya dito sa Japan, ako ang nagpresenta. At ako naman ang kinuha. Si June ang tatay ni na Jude at Jericho. At si June ay tatay din ng aking bunsong si Samuana. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Yes, pwede niyo akong tawaging immoral, pero nung dumating ako dito, nakita ko in person ang biyanan ko at bata pa siya sa edad niyang 44 noon. Magandang pangangatawan at gwapo. Mas gwapo pa siya sa mga anak niyang sina Jude at Jericho, and yes, mas daks pa siya. Moreno din. At ewan ko kung bakit takam na takam naman ako sa mga moreno.
Pero in fairness, hindi naman ako kaagad nagkagusto sa biyanan ko noon. Ganon din siya, pero dahil sa lungkot at pangungulila, naging marupok na kami sa paglaban sa tama. Dito kasi malayo sa syudad at halos kami lang ang araw-araw na nagkikita dito. Madalang ding pumunta dito ang aming amo. Kaya sa napakalawak na lupaing ito, halos kami lang ang nakatira. Kami lang ang nagkikita. Kaya hindi na namin nagawang maging matatag sa tawag ng tukso. Naging marupok na kami. Naging marupok kami sa paglaban sa tama. Hanggang sa natagpuan na lang naming nag-iibigan na kami. Maliman pero seryoso, tapat at maalab na pag-iibigan. Hindi masamang tao si June, Kuya Bono. Mabait siya, maalaga, malambing. 16 years old lang pala siya nung isilang ng una niyang nakasamang babae, si Jude. Taga Kawayan City ang nanay ni Jude. 18 naman si June noong isilang ng pangalawang babae niya, si Jericho. Wala sa dalawang babaeng yon ang nakatuluyan niya dahil parehong ayaw ng mga ito na makasal sa kanya dahil siya noon ay palikero, playboy. 45 years old na si June noong isilong ko naman dito sa Japan ang pangatlong anak niya sa pangatlong babaeng nabuntis niya at ako yon. Ang anak ko ay pinangalanan kong Sam Juana. Pero kapag mabilis ang bigkas ay Samuana, Samantha at Juan. Juan kasi ang real name ni June. Noong 2009, umuwi kami dyan ni Samuana at nilakad ko ang papeles namin ni June para sa aming pagpapakasal. After 2 months, dumating siya at kami ay nagpakasal pero 1 week lang ay bumalik din siya dito sa Kyushu. Kasi nag-hire lang pansamantala ang amo namin noon na magbantay sa aming Malunggay Farm. Magarbo ang naging handaan sa aming kasal, tumalo kung sino mang may gusto. Natapos din, nakaraos kahit na maraming tao ang taas kilay dahil sa aming kwento. Pero may pakiba ako. Ang mahalaga, kasal na kami, legal na ang pagsasama namin ng ama ng ex ko. Iniwan ko din sa Samuana dyan sa Pilipinas noon kaya't nadagdagan ang alaga ni Tita Belia. Si Edosh, ang aking aso, ay naabutan pa ni Samuana. Naging very close sila. Iniwasan muna namin ni June ang makabuo ulit ng bata for so many years dahil ayaw na ng amo namin na mga nakulit ako dito sa Japan. By the way, malunggay lang ang produkto namin dito kaya 2 lang kami ni June talaga. 1 ektaryang malunggayan. Puro makina naman ang mga gamit namin kaya't madali lang talaga. Kung may iba mang tanim na gulay dito ay pang perso lang naming konsumo. Yung malunggay lang talaga ang business ng aming amo. Ang malunggay kasi dito hindi lang pang ulam kundi pang gamot din ng mga Hapon. Sa ngayon, Kuya Bono, ay 62 na si June. Pero malakas at malusog pa. Nakaka-score pa nga. Ako naman ay 44 years old na at buntis ulit ako. Sinadya naming bumuo na ng bunso dahil pauwi naman na kami. Baka January or February ng 2026 ay nasa Pilipinas na kami for good. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Mainit pa rin ang aming pagmamahalan ni June at naniniwala ako, Kuya Bono, na siya talaga ang inalay ng Diyos para sa akin. Hindi si Omar, hindi si Alex at Daniel, mga college boyfriends ko na hindi ko na lang sinali sa aking kwento. Hindi rin si Sunny na orang Bali o Indonesian.
Hindi rin si Jericho kundi ang tatay niyang si June. Siya ang aking tuding o tadhana. Hanggang dito na lang at sana'y maging bahagi din ang aking kwento ng Dakilang DKB. Gumagalang at nagpapasalamat, Sam. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli,
At sa lahat ng listener mo, TKP, my story is safe with you.